Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, hindi inaasahan ni Adora na magkikita sila ni Bonifacio sa restaurant na pinuntahan nilang mag-ina. Nagtaka din siya dahil magkakilala si Bonifacio at ang kanyang ina. Itinawag ni Adora kay Rado na hindi sila susunduin. Nagdahilan ng driver na uuwi sa kanilang bahay. Pero lihim niyang sinubaybayan si Adora kung sino ang naghatid sa kanila. Kinaumagahan, nagkita naman sila Adora at Bonifacio sa isang bilihan ng kotse. Sa kabilang dako, nung nakauwi na sila Pipita at Kamuto sa Bugyasan, nagpaalam ang ating bida kay Kamuto na may mapapasukan na naman siyang bilang katulong. Hindi pa nakauwi si Adora sa bahay nila at nandun na ang matanda. Kaya silang dalawa ni Mingay ang nag-usap at napag-alaman ng matanda na parehong byuda ang mag-ina. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Byuda at ang Matanda. Dito sa ating dula, Super Pipita. Magandang gabi sa inyo, sir. Ano pong kailangan ninyo? Sino po ang hinahanap ninyo? Magandang gabi rin sa iyo. Ikaw ba ang bagong katulong dito? Ako nga po. Pipita ang pangalan ko. Pepita, bakit lumabas ka pa? Nandito na nga ako para magbukas ng gate. Bumalik ka na lang sa loob. Sige na, pumasok ka na sa loob. Mag-usap pa kami ni Rado. Pakisabi na rin kay Adora at Mingay na nandito ako, ha? Sige po, sir. Ikaw na matanda ka. Sino sa mag-inang nililigawan mo? Sino? Akala ko driver ka, Adora. Bakit parang iniimbestigahan mo ako, ha? Investigador ka ba, ha? Ay, sorry po. Hindi naman masama siguro magtanong, hindi ba? Oo naman. Kung hindi masama, pwede bang magtanong ulit? O sige, basta ba't hindi ka makukulong sa itatanong mo sa akin? Ano ba yon? Okay. Palabiro pala kayo, sir. Kahit matandaan na kayo. Matanong ko lang. Binata pa ba kayo? Oo, binata pa ako.
Medyo mahiyain kasi ako noong kabataan ko pa. At matanda na rin akong nakapagtapos sa aking pag-aaral hanggang nakapagtrabaho na ako. Hindi ko maharap ang manligaw. Alam mo na, busy ako. Ganun ba? Ikaw, binata ka pa ba? Biyodong binata. Ha? Biyodong binata? Paano nangyari yan? Huwag mo kong pagtatawanan, sir. Ah, Kasi tuwing naaalala ko ang aking nobya, naku, aba, nakakalungkot mang isipin. ah, Ang akala mo siguro hindi ko kayang umiyak. Ganito ang nangyari. Ikakasal na sana kami. Kaya lang, nagkasakit siya ng kanser. Kanina pa pumasok si Adora sa kwarto niya. Napagod daw at kailangang maagang gumising bukas. Ganun ba? Sana tumawag muna ako bago sana ako pumunta dito. May importante ka bang sasabihin sa kanya? Hindi ko naman siya pwedeng kisingin kasi maiistorbo ang kanyang pagpapahinga. Hindi bale. Pupunta na lang ako sa kanyang opisina bukas. Tayong dalawa na lang ang mag-usap. May nandiligaw na ba sa'yo? Ngayong biyuda ka na? Wala pang nagkakamali. At saka kahit kailan, hindi ko na pinangarap ang mag-asawa pa. Paano kung ligawan kita? Oh. Hindi ko inaasahan na yan ang sasabihin mo sa akin. Magandang umaga sa inyo, madam. Ang aga niyong nagising ah. Ganon din sa'yo, Pipita. Mas maganda yata kung mami na rin ang itawag mo sa akin. Parang nakakaya naman na tawagin ko kayong mami. Baka mapagkamalan kami magkapatid ni Adora kung may bisita kayo at isa pa, baka magalit si Madam Adora. Bakit naman siya magagalit? Mas maganda kung tawagin mo akong mami. Hindi katulong ang turing ko sa'yo, kundi miyembro ng pamilya. Alam ko na pumunta si matandang Bonifacio dito kagabi. Gising pa kasi ako no eh. At nakita kong nag-usap sila ni Rado. Gising ka pa pala. Bakit hindi ka lumabas? Bakit sinabi ba sa inyo na gusto kong makausap ang matandang yun? Ha? Matanda ang tawag mo sa kanya. Mr. Bayuga kung Mr. Bayuga. Dahil alam kong tulog ka na, kaya ako na lang humarap sa kanya. Mami, huwag niyong sabihin na gusto niyong magpaligaw sa matandang yun. Ay, Mr. Bayuga. May plano pa kayong makipag-asawa? Matanda na ako sa bagay na yan. Ikaw sana, para magkaapo pa ako. Hay nako, ayaw ko na mami. Naranasan ko na ang nagkaroon ng asawa. Huwag niyong sabihin na gustong manligaw ang matandang yun. Ay, ayoko mami. Wow! Ang gaan ng piling habang minamaneho ko ang bagong kotse mo, madam. Uy! Ang lamig ng aircon. Ngakala ko, hindi mo na ako papayagang imaneho itong kotse niyong bago, madam. Ilang taon ka na ba, ha? Parang nagiging ulyanin ka na. Ito yung sinakyan natin na sumundo kay Pipita, hindi ba? Nakalimutan mo?
Ang ibig kong sabihin, Baka yung lumang kotse ang pangsundo mo sa akin. Marunong pala si Pipitang magmaneho. Yun ang gagamitin niyang pamalingke. Madam, paano pala ako? Kung naihatid ko na kayo sa opisina, iiwan ko na itong sasakyan doon. Anong sasakyan kung papunta sa bodega? Ikaw talaga, tinatanong po ba yan? Papayagan kitang gamitin itong kotse ko. Kung pupunta ka sa bodega, pero kapag may iba kang pupuntahan, iwanan mo itong bagong kotse at yung luma ang gamitin mo. Sige, kung yan ang gusto nyo. Masusunod, madam. Pero maghapon ka naman sa bodega, wala ka namang panahon na mamasyal. Madam. Kung pwede sana, ihilingin ko na half day na lang ako. May pupuntaan kasi ako eh. Hindi bali, madam. Susunduin ko rin kayo sa opisina kapag lalabas na kayo. Tawagan nyo lang ako. Sige. Maalala ko nga pala. Anong napag-usapan nyo sa matandang Bonifacio na yun? Nagkwento siya tungkol sa buhay-buhay. Alam nyo, binata pa pala yun. Pero parang isang magulang na nyo. Samantala ako, sa akong biyudo. Anong sinabi mo? Isa kang biyudo? Opo, madam. Kasi namatay ang nobya ko. Dahil sa sakit na kanser. Ha? Mabuti naman at buhay ka pa. Hindi ka na sana... Ay, Ano? nagtanong pa ako. Ay, naku. Napakasuplada ni Madam Adora. Walang preno ang bunganga niya kung nagsasalita. Hindi niya iniisip ang sasabihin niya kung makakasakit siya sa pagsasabihan niya. Kaya siguro nung nabiyuda siya wala nang nagtangkang manligaw sa kanya dahil sa ang pangit ng ugali niya. Teka lang. Tama. Pero kung mapapaamo ko yun, ay, magiging mapagmahal yun. Baka tatabi lang ako sa kanya mabuntis ko na siya. Tama. Ako ang tutupad sa pangarap ni Auntie Mengay. Dahil ang gusto niya, magkaroon ng apo. Tama. Pinapawisan ka, Pipita. Magpahinga ka muna. Mainit kasi doon sa bodega na nilinisan ko, madam. Mami, ang daming kalat. Pinagbabahayan na ng gagamba. Inalis ko yung mga sapot doon. Hindi kasi nililinisan ni Mona Napabayaan. Kung minsan kasi, nakakalimutan kong ipalinis sa kanya. Mabuti na lang at umalis. At ang pumalit ay napakasipag. Salamat po at nagustuhan ninyo ang aking trabaho. Kailangan ko rin kasing magsipag para walang masasabi ang mga amo ko na nagpapasweldo sa akin. Alam kong pagod ka. Nagugutom ka ba? Sandali ha, kukuha ako ng merienda mo. Ako na lang pang kukuha, mami. Nakakaya naman sa inyo. Okay lang. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, parang kapamilya ka na namin. Mamaya na po ako magmerienda. Busog pa po kasi ako. Dito na lang tayo mag-iinuman, Mang Bonifacio. Sir pala. Talagang hinahamon mo ako sa inuman, ha? Para meron kang ibubugas sa inuman, ha? Katuwaan lang.
Dito ko na ipipesto ang maliit na lamesa. Ayan. Sakto. Tamang-tama. Presko ang hangin. Oo nga. Maganda dito. Oh. Hindi tayo papawisan na maglaklak ng alak dito. Dahil mahangin. Oo, tagay na. Sandali ha. Lagyan ko ang shot glass mo. Sandali lang ha. Yan. Ikaw naman ang maglagay ngayon. Oo na. Para maayos ang buto-buto. Ikaw naman. Yan. Sige. Dito na lang sa bote. Grabe naman. Hindi ka na gumamit ng shotting glass. Hanip. Oo naman, para makarami. Sa'yo na itong isang bote. Tig-isa na lang tayo dito, ha? Ano? Grabe naman kayo. Grabe naman itong matandang to. Ako yatang malalasing nito. Napasubo tuloy ako. Lasing ka na, Bonnie. Talagang Bonnie ang tawag mo sa akin, ha? Oo, may laman pa yung bote. Oo, laklakin mo lahat. Sayang nga. Lasing na lasing ka na. Hindi kita kayang alalayan. Gabi na. Tama na ito. Uuwi na ako, ha? Bakit? Natapong ko tuloy yung ininom ko na alak. Sige, uwi na tayo. Aray ka! Aray ko. Ang sakit ng ulo ko. Teka lang. Parang amoy alak pa ako. Ang dami ko kasing nainom na alak kagabi. Teka lang. Nasaan ako? Teka lang. Bakit giniginawa ko? Wala man lang akong kumot. Nako. Nakatulog pala ako dito sa ilalim ng kawayan. Buti na lang at walang ahas na lumapit sa akin. Kung hindi, natuklaw na ako. Pati yung manoy ko baka nadamay na rin. Teka lang. Loko yung matandang Bonifacio na yun. Nilasing niya ako. Inutakan pa niya ako. Nayaya ko siyang uminom para ipamukha na hindi niya ako kayang lasingin. Ako naman yung nalasing. Ayan tuloy. Dito ko natulog sa kawayan sa ilalim. Ay, teka lang. Hindi niya pwedeng ligawan si Mengay ko. Bakit Mengay ko? Ano pala pa yung pinagsasasabi ko? Kaya pala hindi pagising si Rado kasi sobrang lasing. Ang taas-taas na ng araw Ang Pipita! Gisingin mo nga si Rado. Ay, madam, nakita ko nakahiga doon sa lilim ng puno ng kawayan kanina. Pero nung tingnan ko, wala naman na. Bakit hindi pumasok dito?
tingnan mo nga doon sa bahay kubo, baka doon natulog. Sige po, madam. Isa ka din eh. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Nakikipagsigawan ako sa'yo. Huwag mo sanang pagalitan si Pipita ng kay aga-aga, Dora. Ano bang dahilan? Bakit pumunta dito ang matandang yon? Nalasing tuloy si Rado. Nagkita daw silang dalawa sa harap ng opisina mo kahapon ng tanghali. At niyaya ni Rado na magbanding sila. Ano? Kahapon ng tanghali? Teka. Lagot sa akin ang Radong yan. Hindi ko alam na pumunta sa opisina. Dapat sana'y nandun sa bodega sa mga oras na yon. Bakit hindi sinabi? Kausapin mong mabuti. Huwag mong idaan sa init ng ulo. Huwag mong pagalitan. Hindi ako makapagtimpi. Baka kung ano na ang magawa ko sa kanya. Ngayon lang ako nakaamoy ng pabango. Nagpabango ba si Mami? Rado, kaya mo bang magmaneho? Kasi ang tingin ko sa'yo'y may hangover ka pa rin. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Baka maibangga mo ang bago kong kotse. Relax lang kayo, madam. At hindi ko naman papayagan na maibangga ko itong sasakyan nyo. Sayang ang 2 milyong ipinambili nyo dito. Di ba? May napapansin ka ba sa akin ngayon? Madam, pasensya na kayo. Nakapokus kasi ako sa daanan eh. Ang ibig kong sabihin, ito sa manobelang hawak ko. Mahirap, baka hindi ko mapansin. May bangga ko na pala. Pero, kahit hindi kayo magpaganda, maganda pa rin kayo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ay. Ikaw pala ang nagsulsul kay matandang Bonifacio para uminom ng alak, ano? Bakit nandun ka sa opisina ng tanghaling tapat, ha? Anong ginagawa mo doon? Ano bang sinabi ko sa'yo, ha? Ay, sorry po, madam. Sige. Ingatan mo ng pagmamaniho mo. At doon na lang kita sa opisina sermonan. Akala ko sino ang naamoy kong mabango. Bagay ba ang suot kong damit, Pipita? Bagay na bagay sa inyo. Mas lalo kayong gumanda. Bumata pa kayo. May pupuntahan ba kayong party, madam? Mami? Wala naman. Parang gusto kong lumabas ngayon. Ha? Ay, ano kayang nangyayari kay Mami Mingkay? Bakit bigla siyang nagbago sa pananamit? Ano kaya ang dahilan? Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng ating kwentong pinamagatang, Ang Biyuda at ang Matanda. Dito sa ating dula, Super Pipita. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo!